If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Hello everyone! Welcome to another episode of AgriTalk. I'm Yvette Tan, Editor-in-Chief of Agriculture Magazine, and nandito tayo ngayon sa Ate Belen's Farm sa San Pablo, Laguna. Kasama po natin si Mr. Brian Belen, ang may-ari po ng farm. So Brian, can you tell us about Ate Belen's Farm? Well, una po sa lahat, welcome po dito sa aming farm. Ang Ate Belen's Farm po ay may tuturing na isang integrated, diversified farm located dito sa probinsya ng Laguna. Pero ang operations po namin ay hindi lamang nakalimit dito, no? Kami po ay kilala na rin sa labas ng region ng Calabarzon. Minsan-minsan welcome na rin kami ng mga bisita na nanggagaling sa ibang bansa. Ang Ate Belen's Farm o ABF ay sinimula noong August 1987 ng aking ama, si Mr. Renato Belen. No, napaka-simple lamang na operations noon, nagbebenta lamang ng mga fruit tree seedlings, pero nakikita naman natin ngayon sa paligid, no? Meron na rin kami alaga ng mga animals at nag-offer na rin kami ng ilan sa mga services, no, gaya ng agritourism services at nagko-conduct na rin kami ng mga trainings. Okay? So nakikita niyo sa paligid ngayon, meron tayong mga vegetable seedlings na gino-grow, no? Ito ay para sa mga beneficiaries ng isang proyekto with Agricultural Training Institute. Sa araw na ito, no, what we're going to learn ay yung mga inputs na ginagamit namin para manatiling malusog, yung mga seedlings na nakikita niyo sa ating paligid ngayon, no? Ito po ay isang paraan ng pagpapataba ng lupa, no, para ma-nourish niya yung ating mga seedlings sa pamamagitan ng natural na paraan. No? Ang pagpapataba po kasi o pag-fertilize ng ating potting media o soil ay isa sa mga cost components, no, pagdating sa farming. At pinakamainam at mahusay din para sa ating health kung ang gagamitin natin sa pagpapataba sa kanila ay galing sa mga natural na sangkap. Okay, I can't wait to start. Kaya guys, tara, let's AgriTalk! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa dako kung saan i-demonstrate natin, no, yung paggawa ng mga organic na extracts para sa mga alaga nyo na ornamental plants at saka mga fruits and vegetable plants. No? So nabanggit natin kanina yung word na fermentation. No? Ang fermentation po o pagbuburo ay isang proseso, no, kung saan yung mga materyales gaya ng mga plant materials gaya ng dahon, mga prutas at kung ano-ano pa ay ating binubulok, no, para yung sustansya na taglay nila ay mas maging bioavailable, no, para sa ating mga mahal na halaman. Okay? Para po sa unang demonstration natin ngayong araw ay gagawa po tayo ng fermented fruit juice. Bago yan, kailangan po natin protektahan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng apron na gaya nito at gagamit din tayo ng mask. Okay? So bakit tayo gumagamit ng mask? Iiwasan natin, no, na tayo makapag-introduce ng mga bad microorganisms doon sa ating ihahanda, no, ng mga extracts. Para sa fermented fruit juice, ang ating po mga sangkap, gagamit po tayo ng kalabasa, gagamit din tayo ng saging, pwede yung saging na saba, at gagamit din tayo ng papaya. Okay, so para maihanda natin siya, kailangan natin siyang i-slice, no, sa mas maliliit pa na portions. Halimbawa, para sa papaya, mangyari lamang i-slice natin siya ng mga 1 inch thick, no? At pagka naihanda na natin siya ay siguruhin lamang na siya ay nanatiling malinis. Para sa kalabasa, kagaya din nung ginawa natin doon sa saging, i-slice lamang natin siya sa mga 1 inch na portions, siguruhin na nanatiling malinis bago ilagay sa lalagyan. Para sa saging,
mainam na malinis yung ating saging, pwede po nating isama yung balat, no? Kasi po ang balat ng saging ay mayaman sa sustansya na tinatawag natin na potassium, no? Na kailangan din ng ating mga halaman. Okay? So pag na-slice na natin siya, siguruhin malinis pa rin ang paglilipat natin sa kanyang lalagyan. Okay. So para sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayon, kukuha po tayo ng isang container na gaya nito, no? Mangyari lamang umikot tayo sa ating bahay kasi merong mga materials diyan na pwede nating gamitin o pwede nating i-repurpose gaya nito. Okay, siguruhin lamang na siya ay malinis, walang dumi, walang amag, no, para maging ready na para sa ating preparation. Okay. So dahil po maghahalo na tayo, ilagay lang natin isa-isa, no, yung mga materyales doon sa kanyang container. Okay? So wala naman pong particular order na dapat sundin. Ang mahalaga lamang ay mailagay natin lahat ng materyales doon sa ating container at siguruhin na lahat ito ay kakasya. Okay. Para sa kalabasa naman, kung nakikita nyo, isinama pa rin natin yung kanyang balat. Pwede rin po nating isama ang kanyang buto. Okay. Kung sakali naman po tayo nagsasalin at merong nahulog na parte, no, sa ating lamesa, pwede pong wag na natin siyang isama para maiwasan na makontaminate siya. Okay, maglagay din tayo ng saging na saba. Okay. Siguruhin, no, wag aapaw, no, yung ating mga materyales. Pwede na po nating ihalo yung ating molasses. So gaano kadaming molasses ang ating gagamitin? No, kung yung po ating mga prutas ay ating titimbangin, siguruhin lamang na ang molasses na ating gagamitin ay katumbas niya, no, sa ratio na 1:1. One part ng ating mga plant materials at 1 part ng ating molasses. No, ang molasses po, mahirap hanapin diyan sa mga syudad. Kung hindi po siya available, pwede po tayong gumamit ng brown sugar or muscovado sugar. No? Sa bawat isang parte ng molasses na inyong kailangan, gumamit lamang ng 0.75 nito o 75% nito. For example, kung kailangan natin ng 1 litrong molasses, pwede tayong gumamit ng 750 grams na brown sugar or muscovado sugar. Okay? So, ihalo na natin siya dito sa ating container. Yan. Pag maglalagay na tayo ng molasses dito sa ating container, dahan-dahan lamang po, no, para maiwasan natin na tumalsik pa siya kasi kailangan nating siguruhin na malinis itong ibabaw, no, ng ating container para maiwasan na makatawag pansin sa mga langaw, sa mga daga na maaaring makapag-contaminate ng ating preparation. No, kung yung mapapansin din sa aking pagbubuhos, nako-coat na, no, yung bawat peraso ng mga prutas ay nako-coat na. So hindi na natin siya kailangan talagang haluin ng lubos na lubos, no, para masiguro na coated yung bawat parte, no, ng mga prutas na nasa loob ng ating container. Okay? Kung titingnan natin ay halos coated na, no, yung bawat peraso. Yan, no, yan yung dapat nating ma-achieve. Bakit ba tayo gumagamit ng molasses sa fermentation? Ang molasses po ay pagkain ng mga microorganisms. Hindi man natin sila nakikita, sila po ay napakasipag. Sila po yung tumutulong sa atin para mapabilis yung decomposition process. So kung makikita natin, walang dumi sa ibabaw. At kung meron po dito ay ating pupunasan siya. Okay. So ngayon po na siya ay ready na, maghanap din po tayo sa ating bahay ng mga lumang net. Ano po, ito po ay gagamitin natin para masiguro na ang ating mga materyales habang sila ay nabubulok ay napupush pababa. So gagamit din tayo ng malilinis na bato. Ipatong lamang natin sa ibabaw ng net para habang nade-decompose yung ating mga materials ay pinupush niya pababa
at mananatiling nakalubog sa molasses yung buong preparation. Okay, so ganito po ang magiging itsura niya. Para po i-cover, gagamit po tayo ng Manila paper. Okay? Papel po ang gagamitin natin, hindi po yung mismong takip ng ating container. Siguruhin lamang po na ang Manila paper natin ay 2 layers. At kayang i-cover ang ibabaw ng lalagyan. Gamit ang rubber band. No? Ating isi-secure ang Manila paper. Dahan-dahan, no? Sisiguruhin natin na hindi mabubutas yung papel, no? Kasi pag nabutas yan, parang nilagyan na natin ng pinto, no? Yung mga peste na maaaring mag-contaminate sa kanya. So makikita natin, siya ay covered completely. Kung tayo ay medyo may pagka-OC at gusto natin na parating malinis, no, yung ating preparation, kumuha lamang ng gunting, pwede natin siyang bawasan. No? Gaya ng ginagawa ko ngayon. Ayan. Gusto kasi natin na maiwasan na magkaroon ng tulay o pagdadaanan pa. No, yung mga kaibigan nating bubuwit at mga langaw papunta sa ating preparation. Okay. So ngayon po na naayos na natin itong preparation natin, kailangan syempre matandaan natin kung kailan natin siya ginawa at kung kailan siya nakatakdang kuna ng extract. Okay. So, ang una nating isusulat, kukuha tayo ng tape, isulat natin kung ano ang pangalan ng ating preparation. So, dahil ito ay fermented fruit juice, ilagay lang natin ay FFJ. Okay? Huwag po natin siyang idikit sa ibabaw. Dito po sa gilid natin siya idikit. Ano po? Para masiguro na kung saan mang shelf natin siya ilagay, kita kaagad natin yung kanyang label. Pagdating naman po sa pagli-label ng date, kung kailan natin siya ginawa, isulat lamang po natin DOP or date of production. Kunyari, birthday ko ngayon. No, ang birthday ko po ay December 21. So, isulat natin December 21. Ilagay po natin ang date of production sa baba no label na isa. At dahil po ang fermentation period, no, para sa fermented fruit juice ay 7 araw. Bibilang tayo ng 7 araw mula doon sa December 21 para mailagay natin kung kailan natin siya i-harvest. So, DOH or date of harvest. Ilagay natin ay December 28. Okay? Ayan. So, pag nailagay na natin yung mga importanteng labels na ito, siguruhin lamang na maayos pa rin, malinis, no, yung ating preparation. At later po ay i-share ko sa inyo kung saan natin siya maaaring itabi. Okay? Ito na po ang ating fermented fruit juice. For second demonstration, para sa episode na ito, punta naman tayo sa fermented plant juice. So ano-ano nga ba mga sangkap na ating gagamitin? Maghanda lamang ng mga plant parts gaya ng dahon at katawan ng kangkong, madre de cacao or kakawate, at pwede rin tayong gumamit ng young banana trunks. Okay? Okay, so paano natin siya i-prepare? Kumuha lamang ng parte ng mga halaman na ito at i-slice. No? Gaya ng ginawa natin kanina, ng mga 1 inch na mga putol. Siguruhin na malinis lahat ng ating gamit, pati yung ating mga materyales. Okay? Para naman dito sa young banana trunks, ganoon din ang ating gagawin. Siguruhin na na-slice natin siya ng maliliit na parte para mas mabilis siyang ma-coat at ma-decompose. Okay? So dahil ang dahon ng kakawati ay maliliit lamang, pwede natin siyang gutay-gutayin. Okay? Gaya ng aking ginagawa ngayon. Okay. So, gaano kadami? No? Kanina po, aming tinabang ito. At meron tayong 1 kilong total na materials ng mga dahon. No? Kung gaano kadami ang ating plant materials, siguruhin lamang na kalahati lamang ng dami nito ang gagamitin natin na molasses sa makatuwid. Ang ratio pagdating sa fermented plant juice ay 2 parts ng plant materials at 1 part na molasses. Okay.
So kumuha na tayo ng container, gaya kanina, siniguro natin na malinis ito at walang pwedeng maging source ng contamination. Ilagay lamang isa-isa ang ating mga materyales. Again, wala po tayong sinusunod na order ng paglalagay. Ang mahalaga ay walang nalalaglag sa sahig na ilalagay pa natin doon sa ating mix. Okay, inuna natin ilagay ang ating kakawate. Susunod natin yung chopped na mga banana trunks. At isusunod natin ang chopped naman na stalks at dahon ng kangkong. Ayan. Okay. So, kunin ulit natin yung molasses. At dahan-dahan natin na ibuhos dito sa ating piniprepare. Gaya ng tip kanina, huwag nating ibuhos ng mabilisan para maiwasan yung pagtalsik-talsik pa ng molasses sa ating damit at sa iba pang mga parte ng ating preparation table. Okay? So, pag naibuhos na natin ang ating molasses, siguruhin lamang na ang bawat surface area ng ating mga materials ay coated ng molasses. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na yung target natin na mapabilis yung kanyang pagbuburo ay ating ma-achieve. Okay, so ganito yung tamang paraan ng paghahalo. Huwag na nating hayaan na madumihan pa itong ibabaw na parte nating container para hindi tayo masyado maraming dapat linisin para matapos natin yung preparation. Kaya kanina, kukuha tayo ng net, lalagyan natin sa ibabaw, kukuha tayo ng mga bato, siguruhin na ito ay malinis. At isa-isa natin na ipatong dito sa ating net. Ayan. So, halos patapos na ang ating preparation para dito sa ating fermented plant juice. Kukuha tayo muli ng Manila paper. 2 layers po ito, gaya ng ating nabanggit kanina. Sisiguruhin natin na malinis ang papel, hindi basa, hindi butas. Ayan. Siguruhin na maayos ang pagkalapat. Ayan. Halos tapos na ang ating piniprepare na FPJ. So, syempre, para hindi natin malimutan, tayo muli ay gagawa ng label. FPJ para sa fermented plant juice. Lalagay ulit natin sa gilid. Dahil birthday ko pa rin ngayon, December 21 ang ating date of production. Okay, so gaya kanina, ang fermentation period natin ay 7 days. So, ang target na date of harvest para sa FPJ na ito ay December 28. Okay, so yan na po ang ating fermented plant juice. Okay, so another na important na preparation na dapat alam natin gawin kung tayo ay mag-harden sa ating mga tahanan ay ang paggawa ng fish amino acid o binurong isda para meron tayong available na amino acid para sa ating mga alagang hayop and nitrogen para sa ating mga alagang halaman. Ang pwede natin gamitin dito, anumang uri ng isda, pero nagkataon sa amin ngayon ang available ay
ang tawilis, no? Kaya ito ang ating gagamitin sa paggawa ng fish amino acid. Okay. Kanina, siniguro kong malinis ang aking mga kamay. Kaya at gumamit ako ng spatula sa pagpe-prepare. Pero dahil hahawakan ko direkta ang ating mga isda, gagamit ako ngayon ng disposable na hand gloves. Okay. So, paano ang ating gagawin? Kukuha lamang tayo ng isda. Isa-slice pa rin natin siya, no, ng maliliit na slices. Mga 1 inch. Then, ang laki. Okay? Kung ang isda natin gagamitin ay yung mga talagang maliliit, gaya ng dilis, pwede na natin siguro na hindi i-slice yon. Okay, so kung mapapansin nyo pati, ang ginagamit natin ay yung buong isda, no? Pwede naman na siya ang gamitin natin. Kung sakali naman na paborito ng inyong pamilya, ang pagkain ng isda, ano mga luto nito, pwedeng yung kanilang laman loob lamang o fish innards, no, ang ating gamitin sa paggawa. Okay? So patuloy lamang natin siyang i-slice. Ulit, reminder lamang, siguruhin na malinis lahat ng utensils na ating gagamitin. Yan. So matapos po nating gayatin o i-slice yung ating mga isda, ready na po natin yung pagmimix sa kanya. Kuha lang po tayo muli ng malinis na container. Ibubuhos ulit natin yung laman o yung material, no, ng ating preparation. Kung mapapansin nyo, ako po ay napakaingat, no, sa pagsasalin ng mga laman dun sa ating container kasi nga para maiwasan natin na malagyan pa o makatawag pa ng atensyon ng mga langaw, daga, etc. No, yung ating preparation. Kukunin ulit natin ang ating molasses. Ito po ay 750 grams. No? Kaya po tayo naghanda ng 750 ml na molasses dahil po ang ratio sa fish amino acid ay 1:1. Okay? So, ibuhos ulit natin ang dahan-dahan ang molasses dito sa ating container. Siguruhin, gaya po kanina, na coated, no, yung ating isda. Ayan. So pagdating po dito sa fish amino acid, pwede po nating gamitan nung net na may bato, pwede rin pong hindi, no, dahil kusa naman po talagang bababa na yung ating materials na ginamit kapag siya ay nabuburo na. Okay? Pwede na po nating tanggalin yung ating hand gloves kasi hindi na po tayo hawak ng material para naman po manatiling malinis yung ating Manila paper na gagamitin bilang pang-cover ng ating preparation. Okay? So gaya kanina, siguruhin ng ating Manila paper ay hindi basa, walang butas. Yan. Minsan, pag gumagawa tayo ay walang kasama sa bahay, kailangan matutunan natin, no, ang pagsisil, gaya na ginagawa natin ngayon. Pero syempre, pwede naman tayo magpa-assist kung nandiyan ang ating mga anak, asawa, no, para masiguro na isil natin siya ng maayos. Huwag nating kalilimutan na i-label ulit, no, ang ating ginawang preparation ngayon. Fish amino acid, or para mas madali natin matandaan, yung ating FAA. Kung ating date of preparation ay December 21, DOP, December 21, this time po, ang fermentation period ay 14 days. Ano po? So, from December 21, bibilang tayo ng 14 na araw. At yun po yung nakatakdang schedule natin ng pagkuha ng sabaw, no, ng ating binurong isda. So, ang date of harvest po nito ay January 4.
Yan. So bago natin sabihin tapos na, i-check natin muli ang ating preparation. Walang butas ang aming Manila paper. Malinis ang kanyang paligid, no? Walang mga molasses dito sa labas, walang magtatawag ng langaw at maayos ang naging label natin. So ito na po ang ating fish amino acid. So matapos nating i-demonstrate yung paggawa, no, nung tatlo sa mga pinaka-basic na preparations na kailangan natin, no, pag tayo mag-hardin sa ating bahay, bibigyan ko kayo ng ilan sa mga reminders, no. Kanina, meron tayong ibinigay na mga listahan, no, ng mga materyales na ating gagamitin, pero hindi ibig sabihin no, na kung wala ang isa sa mga yan ay hindi na tayo pwedeng gumawa. Ang parati nating tatandaan pagdating sa organic agriculture, ang hanggat maaari yung mga gamit, no, na ating gagamitin sa mga preparations na ito ay yung mga nandyan lamang sa paligid at hindi na natin kailangan bilhin pa. Okay, so for example, dito sa ating fermented fruit juice, gumamit tayo ng saging, kalabasa at papaya. Kung hindi available ang papaya, pwede pa rin ba akong gumawa? Pwede, no? Ang tandaan lamang natin, timbangin yung total, no, na weight ng ating mga materials at tapatan siya, no, ng molasses, no, sa iba't ibang ratio. Ganun din dito sa ating fermented plant juice, kung merong isang sangkap na hindi available, pwede pa rin naman natin siyang gawin hanggat sigurado tayo na mayaman sa sustansya, no, yung materials na ating gagamitin. Sa isda, nabanggit natin kanina, kung walang tawilis, pwede tayong gumamit ng galunggong at kung ano-ano pa. Nabanggit na rin naman natin ang ratio. Ito po yung ating dapat nating tandaan. Pag tayo po ay gagawa ng fermented fruit juice, ang ratio po ng plant material sa molasses ay 1:1. No? Mahalaga po natandaan natin na pag fermented plant juice naman ang ating gagawin, ang ratio ng plant material doon sa inyong molasses ay 2:1. At pag gagawa naman tayo ng fish amino acid, babalik po tayo sa ratio na 1 part ng animal material o fish at 1 part na molasses. Okay. So nabanggit na natin at napag-usapan yung sa ratio. Paano naman ang ilang araw yung kailangan nating hintayin bago natin i-extract, no, yung mga juices nila? Pagdating sa fermented plant juice, 7 days. Ganun din sa paggawa ng fermented fruit juice. Naiiba lamang po, tandaan natin, sa fermented sa fish amino acid sapagkat kailangan lumipas ang 14 na araw bago natin kunin yung kanyang sabaw. Okay? At pag po naman kinuha na natin yung kanyang extract, siguruhin lamang na mailalagay natin siya sa malinis na container during the first week. Pag po nandito na sa loob, no, yung ating juice, siguruhin lamang po na yung takip ay hindi tightly sealed. So tingnan nyo po ang aking gagawin. Isasarado natin siya hanggang dulo, pero ibabalik natin siya ng makailang ikot. No, ito po ay sapagkat yung nasa loob ng mga microorganisms ay patuloy, no, ang trabaho na kanilang ginagawa at maaari po maipon ang hangin sa loob ng container. So, yung pagpapaluwag po natin ay para masiguro na nakakasingaw pa po siya at hindi maiipon ang pressure sa loob na pwedeng ikaputok naman ng ating mga containers. Pag lumipas na po ang 1 linggo, after po natin siya ma-extract, pwede na po natin siyang higpitan. Okay. So saan naman po natin itatabi, no, itong ating mga preparations? Dapat po natin itong itabi sa mga lugar na malamig at hindi direktang nasisikatan ng araw. Ito ay para manatiling buhay ang mga mikrobyo na nakapaloob dito, no, at maging mapanatili yung kanyang bisa. Okay, paggagamitin naman natin, paano ba ang paggamit? Ito po ating fermented fruit juice ay mayaman sa potassium. Ito po ay gagamitin natin kapag yung ating mga alagang bulaklak o kaya po mga fruits and vegetables ay malapit ng mamulaklak. At pag namulaklak na, itutuloy po natin ang pagsusupply nito para gumanda ang pagbuka ng bulaklak, gumanda ang kulay, at pagdating naman po sa mga prutas ay upang maging manamis-namis ito. Ito pong ating fermented plant juice ay mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen po ay isang mahalagang elemento o nutrient na para sa mga halaman sapagkat ito po ay nakakatulong para maging mas maberde ang dahon ng ating mga halaman at mapagyabong pa, no, ang pag-grow ng mga bagong sibol ng ating mga alagang halaman. Paano siya gamitin?
maghahalo lamang po tayo. Para doon sa tatlo, maghahalo tayo ng 2 kutsara ng mga juice. Ihahalo natin yan sa bawat litro ng tubig na walang chlorine. No, saan po ba tayo makakuha ng tubig na walang chlorine? Maaari po tayong gumamit ng deep well water o kaya po ay tubig na inipon mula sa ulan. Gaano po ba katagal ang bisa ng ating mga preparations? Pwede po natin itong i-store hanggang 6 na buwan. Mangyari po lamang na sa bawat buwan, yung pong natitira ay pakainin natin ng molasses. No? Kasi nga po, mayroong mga mikrobyo na nabubuhay dito at dapat patuloy natin silang supplyan ng pagkain para manatili yung bisa ng ating mga preparations. Pag-usapan naman natin yung iba't ibang pamamaraan ng paggamit ng mga preparations na ito. No, dahil sila ay liquid, maaari natin silang ihalo sa tubig, gaya na nabanggit kanina. At ang method of application ay pwedeng gumamit ng mga hand sprayer katulad nito. O kaya naman ay gamitin sila bilang drench fertilizer at sundin lamang yung dosage na aking nabanggit kanina. Ngayon, na ituro na namin sa inyo yung paggawa nitong tatlo sa mga pinaka-basic na liquid plant food supplements o extracts. Sana ma-practice ninyo sa inyong mga tahanan at hindi lang yon, sana maituro nyo rin sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan para mas mapalawak pa natin ang kaalaman regarding sa agrikultura. Maraming salamat po. Wow, so ang dali lang pala gumawa ng concoction at tipid pa siya. Tama yan. Dahil gumagamit tayo ng materials na nandyan lamang sa paligid. Kayang-kaya din itong gawin ng mga bata, mga magulang, tanan lamang na i-guide sila. Kasi gumagamit tayo ng mga sharp tools sa pagsaslice ng ating mga materyales. May mga last tips ba kayo before we end the episode? Well, siguro yun lamang na malinis lahat ng ating gagamitin para maiwasan na makontaminate yung ating magiging result or output. At tandaan natin, i-review yung ating fermentation period, yung ratio ng materyales sa ating mga molasses at yung storage para maiwasan na yung bisa niya ay agad-agad mawala. So thank you again sa pagturo, Brian. Where can they find you online? Madali lang, sa Facebook, hanapin niyo lang po aking pangalan, Brian Amante Belen. If you want to send me an email, ang email address ko po ay belenbrian@yahoo.com. Sa Instagram, hanapin lang po ang Coach Brian Belen. Okay, and kung may mga tanong po kayo for ATI, pwede niyo po i-post sa baba and our experts will answer them. And if you want to find ATI online, you can go to ATI Interactive on Facebook, Instagram, and Twitter. And if you want to read more about agriculture, you can go to Agriculture Magazine's website, agriculture.com.ph. We're also on Facebook and Instagram at Agriculture Magazine at nasa Twitter din po kami at Agriculture MB. Pwede nyo rin pabilhin yung magazine sa mga newsstands na malapit sa inyo. Okay, so guys, stay tuned. We'll see you again next episode of AgriTalk.